Bago tayo magsimula, promote ko lang tong Aninag Horror Stories. Meron na ulit tayong upload dito. Kung may extra time kayo, pabisita naman po. Magiging active na ulit tayo mag-upload dito. Siguro ang magiging upload natin dito, 2 times a week. Sana mabisita nyo. Yun lang naman. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Salamat. Simulan na natin yung kwento ngayong araw. Magandang gabi sa lahat. Tawagin nyo na lang akong Rudy. Nakarinig na ba kayo ng kwento tungkol sa aming mga embalsamador? Kung hindi pa, pakinggan nyo to. 2:00 ng madaling araw, sa punerarya. Ako lang mag-isa sa morgue. Kape lang ang katapat ko at ang bago kong customer, si Aling Puring. Matandang dalaga. Atake raw sa puso. 20 years na akong embalsamador. Walang multong makakapagpatinag sa akin. Trabaho lang to. Kaya nagsimula na ako. Inayos ko ang gamit. Nag-gloves ako. Binuksan ko ang ilaw na nakatuon sa lamesa. Normal na gabi. Habang nililinis ko ang mukha ni Aling Puring, napansin kong gumalaw yung daliri niya sa kanan. Yung hinliliit. Medyo gumalaw. Tumigil ako. Tapos napakurap. Huh? Tapos tinitigan ko ulit yung kamay. Hindi na ulit gumalaw. Inisip ko na baka puyat lang ako. Sinabi ko rin sa sarili ko na baka namamalikmata lang ako. E di pinagpatuloy ko na. Nilagyan ko ng pampaputi yung pisngi niya. Habang ginagawa ko yun, biglang bumuka yung bibig niya. Parang humikab. Walang tunog. Pero hita ko. Bumaba yung panga. "Uy, Aling Puring," sabi ko. Medyo natawa na rin ako para hindi kabahan. "Huwag ka namang ganyan. Trabaho lang po. Wala naman akong atraso sa inyo." Dahil sanay na ako, tinuloy ko lang. Sinara ko ulit yung bibig niya. Tapos may nilagay ako para hindi na bumuka. Normal procedure. Habang ginagawa ko yun, naramdaman kong may huminga sa batok ko. Mainit. Alam mo yun? Yung parang may nakatayo sa likod mo, tapos nakatingin. Naramdaman ko rin hanggang sa liig ko, pero hindi ako lumingon. Bakit? Kasi natutunan ko na sa 20 years, huwag kang lilingon. Hindi mo gusto yung makikita mo, kung meron man. At kung wala, mas lalo kang matatakot sa isip mo. Kaya imbis na mataranta, binagalan ko na lang yung kamay ko. "Sige lang, Aling Puring. Nandito lang ako. Ginagandahan ko kayo. Magtiis lang po kayo. Sandali na lang." Tapos, biglang nawala yung hininga sa batok ko. Naging normal ulit yung hangin. Tinignan ko si Aling Puring. Nakapikit pa rin. Tinapos ko yung embalsamo. Inayos ko yung buhok niya. Nilagyan ko rin siya ng konting lipstick. Gumanda naman siya. Bago ako lumabas ng morgue, napatingin pa ako kay Aling Puring. Pagkatapos nun, pinatay ko yung ilaw at umalis na ako. Hindi naman ako natakot kasi sa 20 years kong ginagawa to, paulit-ulit na lang na may nararanasan ako. Pero yung hininga sa batok ko, hanggang ngayon, naaalala ko pa rin. Pero ayos lang. Sanay na ako. Naramdaman nyo na ba yung pakiramdam na hindi kayo mag-isa?
pero wala naman kayong nakikita. Ganyan ako tuwing 2 AM sa mall na binabantayan ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Cardo. Yung tipong may mga sulok na kahit may ilaw, madilim pa rin. 3 kaming guard sa gabi. Si Tony at si Bong, tapos ako. Pero naka-assign kami sa iba't ibang post. Ako sa may south wing. Malawak to at puro saradong store. May mahabang hallway at sa dulo may escalator. Ang routine ko, mag-ikot every 30 minutes. Walang tao. Sarado lahat at sanay na rin ako. Pero netong nakaraang linggo, may napansin ako. Tuwing dadaan ako sa may bandang hardware store, may naririnig ako. Hindi malakas. Parang may naglalakad na nakaslip on. Yung tipong squishy. Siyempre tumigil ako, tapos pinakinggan ko. Tapos biglang nawala. Balik lakad ulit. Naririnig ko ulit. So may kasama pala ako. Sabi ko sa sarili ko na ginagawa kong biro, pero yung totoo, kinakabahan na ako. Isang gabi, naisipan kong tignan yung CCTV footage. Nasa security room ako. Mag-isa lang. Binuksan ko yung monitor ng South Wing. Yung camera na nakatutok sa hallway kung saan ako dumaan. At nakita ko ang sarili ko. Nandun ako sa screen. Naglalakad. Normal lang. Pero habang pinapanood ko, napansin ko yung oras sa ibaba ng screen. May 11-second delay. Parang bumagal yung video ng konti. Tapos may nakita ko. Mga 3 segundo pagkatapos kong dumaan sa camera, may isang anino na sumunod. Hindi tao. Hindi rin hayop. Anino lang. Parang dark spot na gumagalaw sa sahig. Sumasabay sa bawat takbang ko. Perpekto ang timing. Yung tipong kung di mo titignan ng mabuti, iisipin mong anino mo lang. Pero yung anino ko, nasa harap ko. Yung sa likod, iba yun. Pinanood ko ulit. Binagalan ko. Nilapit ko ang mukha ko sa monitor. At doon ko nakita, yung anino, may ulo. At yung ulo na yun, nakatagilid. Parang nakatingin sa likod ng ulo ko. Napaatras ako sa upuan ko noon. Napakalakas ng pintig ng dibdib ko. Ano yan? Bulong ko. Binuksan ko yung live feed. Tumingin ako sa monitor. Andyan ako sa screen. Nakaupo sa harap ng computer. Normal. Walang anino sa likod ko. Sabi ko, subukan ko. Tumayo ako. Naglakad papunta ng pinto ng security room. Lumingon ako sa monitor. Andyan ako. Naglalakad. Tapos nakita ko ulit. Pagkalampas ng 11 seconds sa footage, may pumasok na anino mula sa labas ng pinto. Dumaan sa likod ko. Parang may sumunod sa akin papasok. Ibig sabihin, 11 seconds ago, may pumasok sa room na to. Kasabay ko. Tumayo ako. Tumingin sa paligid. Pero walang tao. Wala ring anino. Pero nung tumingin ako pabalik sa monitor, nandun pa rin yung anino. Nakatayo sa tabi ng upuan ko. Parang nakatingin sa camera. Tumakbo ako palabas. Hindi na ako bumalik para i-check kung anino pa rin ba yun o may laman na. Hanggang ngayon, tuwing 2 AM at dumadaan ako sa South Wing, hindi na ako lumilingon sa likod. Ang trabaho ko, mag-alaga ng mga matatanda sa isang private nursing home. 10 PM hanggang 6 AM ang shift ko. Tahimik, kape, ikot, vitals, tapos chika-chika sa mga residenteng gising pa. Ako nga pala si Ben,
At si Lola Elena ang paborito ko. 82 years old. Meron siyang mild dementia, pero mabait naman siya. Mahilig siya sa tsokolate at lumang tugtugin. Tuwing gabi, binibisita ko siya bandang 11:30 para i-check ang BP niya at bigyan ng gamot. Pero may isang bagay tungkol kay Lola na lagi niyang sinasabi na may lalaking nanonood sa kanya sa gabi. Ben, yung lalaki, nakatayo sa may pintuan. Bulong niya sa akin isang gabi. Tumingin ako doon, pero walang tao. Lola, ako lang to. Wala pong lalaki. Sabi ko sabay ngiti. Tumango siya, pero yung ngiti niya, parang hindi ako pinaniniwalaan. Ilang linggo na ang lumipas, ulit-ulit niyang sinasabi yun. Minsan, nandyan na ulit siya. Minsan naman, tinititigan niya talaga ako. Wala naman akong nakikita, so okay lang. Basta tuloy lang ang ship. Isang gabi, may bagyo, malakas ang hangin, may mga ilaw na nagpapatay sindi. Nasa kwarto ko ni Lola para i-check siya, pero nakatulog na siya. Humihinga naman siya ng maayos at tulog siya ng mahimbing. Napansin ko lang, merong silver frame picture sa nightstand niya. Family photo. Matagal ko na tong nakikita, pero ngayon ko lang talaga tinignan. Kinuha ko. Pamilya, mga anak, tapos apo siguro. Nakangiti silang lahat. Normal na litrato. Pero may isang lalaki sa background. Nakatayo sa may pinto, nakapolo, tapos nakangiti. Pero hindi ko kilala. Sino kaya to? Nilapag ko ulit. Hindi ko na masyadong inisip. Kinabukasan, bumalik ako sa kwarto ni Lola para sa morning meds. Napansin ko, iba ang pwesto ng litrato. Kagabi, nasa kanang bahagi ng nightstand. Ngayon, nasa kaliwa, tapos nakatagilid. Dapat hindi ko na pinansin, pero may kakaiba. Kinuha ko ulit yung litrato. Tinignan ko yung lalaking nasa background. Napahinto ako. Nakatingin na siya sa camera. Nung isang gabi kasi, nakangiti siya sa kung saan. Parang casual lang. Ngayon, diretsong nakatingin sa lens. Parang alam niyang may kumukuha ng litrato. At yung kamay niya, nakaangat, parang kumakaway. Nilapag ko ulit. Makalipas ang 2 araw, may bagong residente kaming dumating. Inilipat siya sa katabing kwarto ni Lola. Habang inaayos ko yung gamit niya, nadaanan ko ulit yung litrato ni Lola. Hindi ko na sana kukunin. Na-curious ulit ako, kaya kinuha ko. Ngayon, yung lalaki, wala na sa background. As in, blank space na lang yung pinto. Napasingap ako. Binuksan ko yung ilaw. Tinignan ko yung frame ulit. Baka may slip o kung ano. Pero wala. Tinawag ko si Lola Elena. Lola, sino po yung lalaki sa litrato nyo? Tumingin siya sa akin. Anong lalaki, Ben? Wala namang lalaki sa litrato. Yung nakatayo po sa may pinto. 4 lang kami. Anak ko. Walang lalaking ganon. Dugtong niya. Kinabahan na ako noon kasi alam ko sa sarili ko may nakita ko at may nagbago. Lumabas ako ng kwarto. Naglakad papunta sa staff lounge para kumuha ng tubig. Habang naglalakad, napadaan ako sa mahabang hallway na may mga salamin. Tumingin ako. Sa salamin, nakita ko ang refleksyon ko at sa likod ko, nakatayo ang lalaking yun.
Nakangiti, tapos nakataas yung kamay niya. Kumakaway. Dahan-dahan akong lumingon. Pero wala. Bumalik ako sa salamin. Wala na rin siya. Hanggang ngayon, nasa same nursing house pa rin ako. Pero nilipat ako ng shift. Umaga na. Tawagin niyo na lang po akong Alex. Di ko makakalimutan yung gabing yon. 1987. Nagtatrabaho ako noon bilang projectionist sa isang lumang sinehan sa Quiapo. Oo, yung tipong debalde pa ang film reels. Nag-graduate na sana ako ng college. Pero yung tatay ko, na-stroke. Kaya napasok ako sa trabahong to para may pang tuition ng kapatid ko. Night shift ako lagi. Yung huling palabas, 11:00 ng gabi hanggang past 1 ng madaling araw. Tapos maglalakad ako pa uwi. Mga 20 minutes na lakad sa madilim na kalsada. Tapos may madadaanan na may mga puno. Alam ko na yung daan na yon. Sanay na ako. Wala namang multo. Walang babaeng nakaputi. Puro antok at pagod lang yung nararamdaman ko. Pero nung gabing yon, may kakaiba. Mga bandang 1:30 AM na nung makalabas ako ng sinihan. Na-late na ako kasi may nasirang projector. Buti na lang, naayos ko. Umaambon nun. Hindi ka naman mababasa, pero malamig. Naglakad na ako noon. Mga 10 minutes pa lang. Nakarating ako sa malaking puno ng akasya. Yung tanda ko na may ilaw sa tabi. Pero doon ko siya unang nakita. May isang batang babae doon. Mga 10 o 11 years old yata. Nakapulang bestida. Basa yung buhok niya. Tapos nakatayo lang siya doon sa tabi ng puno. Wala siyang payong. Wala rin siyang kasama. Siyempre, tinanong ko siya. Anong ginagawa mo dito ng gantong oras? Pero hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa akin. Uuwi ka na ba? Tanong ko ulit. Tumango siya. Pero yung tango, parang robot. Mabagal tapos hindi natural. Saan ka ba nakatira? Tara, samahan na kita. Hatid kita pa uwi. Tumango ulit siya. Tapos nagsimula na siyang maglakad. Nauna siya sa akin. Tapos sinundan ko lang. Ito na yung weird. Habang naglalakad ako sa likod niya, parang gumagaan yung pakiramdam ko. Hindi ko ma-explain. Parang lumulutang yung katawan ko. Yung pagod ko, biglang nawala. Akala ko, adrenaline lang kasi gabi at may kasamang bata. Tapos, bigla siyang huminto. Napahinto rin ako. Mga 5 feet ang layo namin. Lumingon siya sa akin. Sabay turo niya sa lupa sa harap niya. Dito po. Ha? Dito? Saan? Tanong ko, nalilito. Hindi na siya sumagot. Nagulat na lang ako. Bigla siyang parang natunaw sa hangin. Hindi siya tumakbo. Hindi nawala sa dilim. Naglaho na parang usok. Nanlamig ako nun. Buong katawan ko parang kinoryente. Tapos bumigat lahat. Hindi ko alam kung paano ilalarawan. Pero parang may umupo sa balikat ko nun. Yung bigat, parang may kargang 2 sako ng semento. Napaluhod ako bigla. Hindi ako makahinga. Para akong dinudurog. Ano to? Bulong ko. Nangihina na. Tapos narinig ko yung boses. Hindi mula sa labas. Mula sa loob ng ulo ko. Tumawid po kasi ako dito. Di ako nakita ng jeep.
Inintay ko po kayo. Naiyak ako bigla, hindi dahil sa takot. Parang may kirot sa dibdib ko. Yung bigat, parang nag-translate sa kalungkutan. Ramdam ko yung lungkot ng bata, yung ginaw, yung pag-asa na may makakita sa kanya. Nasaan ang pamilya mo? Sabi ko, pero walang sumagot. Tapos biglang parang may nag-flash, parang panaginip na nakita ko yung jeep, yung gulong, yung pulang bestida, tapos yung dugo sa kalsada. Tapos nawala. At biglang lumiwanag yung pakiramdam ko. Parang may humila ng mabigat mula sa likod ko. Nakatayo na ulit ako noon, medyo hinihingal. Pagkatapos noon, pag may nakikita akong bata na mag-isa sa kalsada, kahit anong oras, pinupuntahan ko talaga. Kasi alam ko minsan, yung bigat na dinadala nila, kailangan lang ng taong makikinig. Pero syempre, yung gabing yon, hanggang ngayon, iniiwasan ko pa rin yung acacia tree, lalo na kapag gabi, just in case. Alam mo yung pakiramdam na parang may mali, pero hindi mo ma-explain kung bakit. Ganyan ako nung gabing yon. Ako nga pala si Jomar. Mga 2:30 AM, walang masyadong tao. Dalawa lang kaming stop sa lobby. Si Gina sa reception at si Mang Romy na nasa security. Routine check lang dapat. Kailangan kong i-check ang fire exit sa 13th floor kasi may inspection bukas. Wala namang weird doon. Promise. May mga ilaw naman. Maayos ang carpet. Pero nung pumasok ako sa elevator at pinindot ko yung 13, parang may pumitik sa utak ko. Bakit ka kasi natatakot? Sabi ko na lang sa sarili ko. Pagbukas ng pinto, walang tao. Siyempre, 2:30 AM na. Nasa kwarto na lahat ng guests. Nagsimula na akong maglakad papunta sa fire exit sa dulo ng hallway. Tahimik doon. Yung tipong ang maririnig mo lang, yung hakbang mo. Habang naglalakad ako, parang narinig kong may sumusunod sa akin. Kasi may pangalawang tunog ng hakbang. Hindi sapatos. Parang tsinelas. Yung kahoy. Huminto ako. Tumigil din yung tunog. Tapos nung naglakad na ako ulit, sumabay ulit. So eto na. Nagtapang-tapangan ako. Lumingon ako. At may nakita ko. May isang babaeng nakatayo. Naka light brown na gown. Parang vintage. Yung tipong nakikita mo lang sa lumang pelikula. Mahaba rin yung buhok niya, medyo kulot. Pero ang pinakang nagpakaba sa akin, yung mukha niya, medyo kakaiba. Yung tipong hindi na buhay. Nakaturo siya, diretso sa akin. Yung daliri niya, naka-point sa dibdib ko. Napahinto ako. Parang biglang bumagal yung oras. Hindi ako makagalaw. Gusto kong tumakbo pero parang may mga nakahawak sa paa ko. Tapos may narinig akong tunog ng elevator. Bumukas yung elevator sa dulo ng hallway. Hindi ko alam kung sino yung nagbukas, pero yung ilaw na galing doon, parang nagising ako sa pagkakatulala. Napaatras ako ng 2 hakbang. Tumingin ulit ako sa pwesto niya, pero wala na siya. Parang bula na naglaho. Hindi ko na tinapos yung inspection. Dumiretso na ako pabalik. Habang nasa elevator, pindot ako ng pindot ng close button. At pagdating ko sa lobby, namutla daw ako, sabi ni Gina. "Sir, okay ka lang?" Tanong niya. Wala. Nadulas lang ako sa carpet." Sabi ko na lang.
Hindi ko sinabi yung totoo kasi paano mo sasabihin sa staff na may babaeng nakakatakot sa 13th floor? Magmumukha lang akong baliw. Pero ito ang mas kakaiba. Hanggang ngayon, tuwing sasakay ako ng elevator papunta sa 13th floor, kahit anong gawin ko, sinasadya ko nang hindi tumingin sa dulo ng hallway. Kasi may parte na pakiramdam ko, nandun pa rin siya. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon dahil hanggang ngayon, tuwing naaalala ko, bumabalik pa rin ang matinding takot na naramdaman ko. Bandang 10:00 na ng gabi noon, nang biglang tumaas ang lagnat ng anak ko. Halos sarado na ang lahat ng butika sa amin, kaya nagmadali akong pumunta sa isang butikang bukas pa. Maulan noon at kakaunti na lang ang sasakyan sa daan. Pagdating ko sa butika, napansin kong iisa lang ang lalaking nagbabantay sa counter. Tahimik ang buong lugar, walang ibang customer. Lumapit ako. "Kuya, pabili po ng gamot para sa lagnat at sipon." Ngumiti naman siya at nagsimulang kunin ang mga gamot sa istante. Habang hinihintay ko siya, may napansin akong isang babaeng nakatayo sa likod niya. Akala ko noong una, kasama niya yon o isa ring customer. Payat ang babae at mahaba ang buhok nito. Basa ang suot niyang puting damit at marumi. Pero nanlaki ang mga mata ko nang makita kong may sugat siya sa noo at may mga dugo sa leeg at pisngi niya. Hindi siya gumagalaw, nakatingin lang siya sa akin. Medyo kinabahan ako. "Kuya, okay lang po ba yung kasama niyo? Parang sugatan po yata." Natigilan yung lalaki. "Kasama po?" Nagtatakang tanong niya sa akin. "Oo kuya, yung babae sa likod niyo." Agad siyang lumingon sa likuran niya at saka muling tumingin sa akin. "Ma'am, ako lang po ang tao rito." Pero imposible. Nandun pa rin yung babae. Mas malinaw ko pa nga siyang nakikita. Maputlang-maputla ang mukha niya at may dugo sa liig. Tapos bigla siyang umiti sa akin. "Kuya, nandyan pa rin siya oh." Naguguluhan na ang bantay. "Ma'am, wala po talaga akong kasama." Hindi ko alam kung bakit, pero sa pagkakataong yun, dahan-dahang itinaas ng babae ang isa sa mga kamay niya at itinuro ang leeg niya. Nakangiti pa rin siya, pero parang may gusto siyang sabihin. At doon ko napansin ang pinakang nakakatakot. Hindi pala simpleng sugat ang nasa leeg niya. Parang halos nakahiwalay na ang ulo niya. Napaatras ako. Hindi na ako naghintay ng sukli. Iniwan ko ang pera at dali-dali akong umalis ng butikang yun. Pagkasakay ko sa tricycle, nanginginig pa rin ako at paulit-ulit ako na lumilingon doon. Pero may mas nakakatakot pa akong nalaman makalipas ang ilang linggo. May nakausap akong dating empleyado ron at ayon sa kanya, hindi raw ako ang unang customer na nagsabi na may babaeng sugatan na nakatayo sa loob nun. Marami na raw ang nakakita rito. Pare-pareho ang description namin. Isang maputlang babae na nakasuot ng puti at nakangiting nakatayo sa likod ng bantay. Hindi ko alam kung bakit nagpapakita yon, pero hindi na ako bumili doon kahit kailan.